Ayan, good morning po. Magandang umaga, mga idol, mga ka-adventure, mga ka-journey. Kape po tayo, ano? Sarap na umigop ng kape sa umaga. Anyway, kaya po tayo nagkaroon ng pagkakataon. Gusto ko lang bigyan ng reaksyon itong video ni Kuya Noy at ni Ate Mingay. Ano po, naisip ko lang ito habang nagkakape. Ito po yung pagbisita nila kay Donna at pagbigay ng tulong. Alam niyo po, mga idol, isa po sa nakakatuwa na ugali ni Kuya Noy na hindi nawawala sa kanya yung pagtulong. Pero kung titingnan po natin, sila din po ay nangangailangan ng tulong. Dahil nga po sa estado ng kanilang katayuan sa buhay. Una, yung karamdaman na pinagdadaanan ni Kuya Noy. At nakita naman natin si Ate Mingay din, makailang beses din na nagkaroon ng karamdaman. Pero sa kabila ng lahat, na sana'y kumbaga masentro sa kanila ang kanilang pangangailangan, nagkakaroon pa sila ng pagkakataon na tumulong. Ito po, mga idol, ay isa sa pagpapasubali. Ibig sabihin ay pinatutuhanan lang na sila po ay talagang nagsusumikap, and at the same time is andyan po yung puso ng pagtulong. Marami kasing bumabato sa kanila ng mga kung ano-anong mga critics na sinasabi na pansarili lamang yung kanilang iniisip. Sabi nga ay madalas magparinig para sa kanilang pansariling interest. Pero dito makikita natin na kung pansarili ang kanilang iniisip, tingin ko hindi na po sila pupunta doon kay Donna para tumulong. Kasi uunahin nila ang kanilang sarili. Bagamat alam natin na sila ay may personal na pangangailangan. Pero hindi po sila nagpabaya. Hindi po nila inalintana ang kanilang pangangailangan, bagkus andyan pa rin sa puso nila ang pagtulong. So, ang ganitong klaseng mga tao, mga idol, ay talagang nakakahanga. Habang pinanonood ko yung video ay sobrang natutuwa ko. Sobra akong nagagala kasi kung inyong matatandaan, nung nakaraang linggo ay nabigyan natin ng reaksyon yung sitwasyon at karamdaman ni Kuya Noy. Doon po sa ating pinamagatang yung dumating na ang aking kinakatakutan. Dahil ako po mismo ay sobrang nag-aalala sa kanyang karamdaman. Pero ito, at ipinakita lamang na nandyan sa kanilang pagtulong. Alam nyo, Kuya Noy at Iming, i-share ko lang po sa inyo, nung ako po ay nagcha-charity, pag umalis po ako ng bahay noon, lagi akong may bitbit na tigli 5 kilong bigas sa backpack. Lalakad lang ako. Then maghahanap ako ng mga taong tutulungan. Maghanap ako ng mga taong karapat-dapat na tulungan. Kapag nakikita ko, inaabot ko po yung bigas. Doon po ako nag-umpisa sa ganon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na marami po ang nakakita ng ating video at marami ang sumuporta. Pero nahinto lang itong mga idol. Hininto lang natin yung charity mission dito po sa ating YouTube channel. Mula na po naman nang mag-reactor ako noon sa ka-business. Kasi ito kwento lang nung nag-reactor naman po ako sa ka-business, ang iniiwasan ko po noon, mga idol, ay yung mga masabi na kumbaga ang trabaho mo reactor tapos mag-charity mission ka, ayaw kong mabigyan ng bahid ng pagdududa yung ating intensyon at interest doon po sa ating trabaho. Ang gusto ko lamang na alam ko kasi yung pagbibigay ng sponsor, di ba? Ay alam naman natin na bawal sa ka-business na direktang magbigay siya. Pero maniwala po kayo noon. Maniwala po kayo. Ang daming mga tumatawag sa akin na nais magbigay ng tulong. Marami po. At alam ni Mr. Ka-Business yan. Naikikwento ko lang, bagamat ang topic natin si Kuya Noy, naikikwento ko lang. Alam ni Ka-Business yan. Kasi, sinasabi ko sa kanila, tumawag si ganito, gustong mag-abot ng tulong, sinabi ko na idaan po sa inyo. So, pag dumadaan sa kanila,
marahil di natutuloy kasi siyempre ayaw naman ng nagbigay tulong na dumaan pa siguro sa kanila, dumidiretso na lang sa, ang gusto nila ay diretso sa taong tutulungan nila, kaya hindi po natutuloy yun. At iyan ho ay bilang respeto ko sa kanila. Kaya ho doon sa mga nagsasabi na nawawala ko ng respeto kay ka-business, mali po yun. Ano po, nagkataon lang na kumbaga hindi talaga pinagtagpo na magkatuluyan. Sabi pa nga wala ngang forever dahil lahat ng reaktor naman ay nagbaklasan. Nabalik tayo kay Kuya Noy. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Si Kuya Noy at si Ate Mingay, andyan po yung puso nila ng pagtulong. Siguro kung magkakaroon ito ng kakayahan na lumaki ang kanilang channel, lumago ang kanilang channel, napakagandang charity vlogger itong sila. Katulad din kila Intoy, andyan po yung kakayahan nila ng pagtulong. Bagamat limitado, dahil nga po sa limitado din ang kanilang kinikita. Pero tuloy nyo lang yan, Kuya Noy. Kahit maliit, ano pa man yan, basta't larangan ng pagtulong. At alam ko, sabi pa nga nanonood ang universe. Nanonood ang buong universe sa inyo. At syempre, ang lahat ng kabutihan na ginagawa mo, ito po yung tandaan nyo. Siguradong may mga taong lalapit at lalapit sa inyo para kayo ang gawing tulay sa pag-abot ng tulong sa mga nasa laylayan. Bakit ko nasabi yan? Dahil alam nyo po ba na mula noon, nung ako po ay nag-charity sa 5 kilong bigas, nakapagbigay na po ko ng kabang-kabang bigas. Ano po? Sayang lamang at napasok ko yung pagre-reactor, nahinto po ito. Hininto ko talaga dahil sa, sabi ko nga respeto para sa mga ka-business at ayaw ko mabahiran ng pagdududa na sabihin na nagamit ko lang ang ka-business para sa aking benepisyo sa pagcha-charity. Pero hayaan nyo po mga idol, ay tulad ng sinasabi ko sa inyo, sa ngayon, kapag siguro maging maayos na muli ang lahat, talagang itutuloy ko yan dahil yan po yung talagang gusto nating gawin. No? Balik tayo dun sa tigli 5 kilo, mga ganyan. Tutuloy po natin ang mga gawain yan na pagtulong. So, para kila Ate Mingay, kila Kuya Noy, tuloy nyo lang yan, Kuya Noy. Ituloy nyo lang yan yung ganyang pagtulong. Naniniwala ako na may mga taong nakakakita ngayon sa inyong ginagawa at maniwala po kayo, siguro sa mga darating na mga araw ay may mga tao pang mag-extend at magbibigay pa ng tulong para kay Duna. At yun po yung pakaabangan ninyo. Pakaabangan nyo kasi baka si Duna ay ipinakita sa inyo, kumbaga ibinigay sa inyo ng Diyos para maging daan din ng inyong pagtulong and at the same time lumago din ng inyong channel. Ano naman yun kumbaga sa dual benefits naman, no po. At alam ko naman na kung lalago ang iyong channel, yan po yung pinakamagandang punto. Kung lalaki na po ang iyong channel ay pinakamalaking punto na siguradong sigurado hindi kayo magpapabaya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Pagtulong na totoo, na walang pag-iimbot at walang halong kapalit. Yun po yung pinaka maganda. Itong pagtulong na ginagawa nila kumbaga hindi na po ito nag-iisipan ng kung anong kapalit kasi ginagawa nila sa halip na tulungan ng kanilang sarili. Andyan, alam ko naman dahil alam nyo po mga idol, nung pumunta sa Bulacan, po ang ka-business ay talagang yapos na yapos ko nga yan si Kuya Noy. Kami, bilib ako sa kanya. Maniwala po kayo sa lahat doon ay di ko na lang sasabihin pero meron akong nararamdaman meron akong naramdaman na mga parang feel ko hindi sila totoo po. Pero si Kuya Noy, alam ni Kuya Noy, niyakap ko talaga siya. Talagang sobrang naramdaman ko yung pagiging kapatid sa kanya. So keep going lang.
Keep going, Kuya Noy. Kailangan lamang ay huwag nyo lang stressin ang iyong sarili, no? Kasi kadalasan po, Kuya Noy, Ate Ming, yung pong inyong naisin na tumulong, tapos halimbawa ay wala pa kayong naiabot, wala pa kayong kakayahang mag-abot ng tulong, doon po tayo nai-stress, ano? So, hayaan nyo lang dumaloy yung kumbaga yung channel of blessing sa inyo, na kung may dumating na biyaya na maaari nyong maitulong din, go. Pero wag yung pilitin, wag yung pilitin ang yung sarili na hindi kasi nagtumulong kami, kailangan kong balikan, kailangan kong ganyan, kailangan kong ganito. Up to the point na nai-stress ka na. Dapat maging masaya ka lang sa ginagawa mo. Dapat kumbaga para ka lang naglalakbay, na ini-enjoy mo lang yung journey ng buhay mo. Bilang charity vlogger, no? Na hindi ka napepersa, na hindi ka kumbaga nai-stress, kasi mahirap din yun. Mahirap din, no? Tandaan natin, may mga vlogger na dumaan sa ganyang sitwasyon, Sir Given, isa na po yun, kung inyo pong napanood yun, malaking vlogger po yun, di ba? Na isugod sa ospital dahil na-stress, So, yan po yung mga punto na kailangan iwasan din ninyo. Masarap po ang tumulong, pero kung wala pang dumadating na pantulong, wala pa tayong kakayahan, let go lang, maging masaya lang kayo. Pag may dumating, then go ahead, itulong po ninyo. At alam ko naman na sa intensyon po ninyo, dahil busilak ang iyong puso, nandyan po yung inyong totoong pagtulong. Alam ko, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Mayroon at mayroon ibibigay na tamang tao para maituloy ang inyong hangarin ng pagtulong. Yun lang, may kasabihan tayo, sabi nga ng kapitbahay ko, stolen peso is stolen peso. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin na kahit piso lang yan, kung nilinlang natin ang ating sarili dahil sa piso lang siya, sabi nga, stolen pa rin, pagnanakaw pa rin yan. Ang ibig sabihin, maging transparent tayo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Klarado sa mga taong tutulong sa inyo para magtuloy kayo sa mission. Iyan po ang pinakasusi. At kapag nakita yan, ay magtutuloy ang biyaya. Pero nananalig ako, Kuya Noy, naniniwala ako sa kakayahan ninyo, naniniwala ako sa inyo na kayo naman po ay siguradong klarado sa mga tutulong sa inyo. Yan lang naman ang pinaka basic na pundasyon, yung transparency. Importante yan. At alam ko, hindi na natin dapat ipaliwanag yan dahil mismo kayo, alam ko na nakita na ninyo yun. May karanasan na kayo sa mga bagay na yun. Huwag na natin i-elaborate pa. Pero sa sitwasyon na ganyan kayo, alam kong may mga hamon at mga pagsubok na ginagawa o na dumaraan sa buhay ninyo. Nagagawan pa ninyong tumulong. Kasama ko sa panalangin na darating ang araw, magbubunga ito. Maraming mga taong magpapaabot ng tulong para maituloy ninyo, maitawid ninyo itong inyong hangarin na makapag-charity. So, sa lahat po mga idol, sa ating pong mga ka-journey, sa ating pong mga ka-adventure, suportahan po natin mga idol. Si Kuya Noy, si Kuya Intoy, suportahan po natin. Huwag nating i-skip ang ads kung nanonood man tayo. Maliit na bagay pero malaking tulong na po yan para sa kanya. Magandang umaga. Hanggang dito lang po muna. Pagpalang araw sa inyo. Ako po si Taong Gala. Naway kung nakarating kayo rito ay maglambing lamang ako na i-follow naman ang ating YouTube channel upang sa ganun ay maging
updated kayo sa ating mga video. Huwag niyo pong kaligtaan, mag-comment po sa baba at babasahin ko po yan upang sa ganun ay malaman ko rin ang inyong mga saloobin. God bless us all mga idol. Pagpalang araw sa ating lahat.